Okay? So, go na tayo. Kuya, maraming salamat sa inyo, ha. Thank you po. So, dito na naiipon ng mga sasakyan. At yun, napaka-busy ng lugar. O, ito yung tinatawag ko na main road. Yung national road. No? Although na pa road widening na ito, dahil nga maraming sasakyan na mga sasakyan ngayon, kaya medyo parang naiipon siya. Saka, ayun nga, crossing na yun eh. Sulusutan talaga na yung lugar na yun doon. Kalabaw na 2 ulo. Ay, si Kuya, lumangpas. So mukhang aabutin din natin itong traffic na to. Okay. So itong ano natin na to, palabas na tayo ng bayan ng Naik, no? Papunta doon sa may Sungay Kalabaw. Kalabaw ba yun? O, tama. Kalabaw. Sungay Kalabaw. Sa may Kalabaw lang pala. Yung ayun yung pinaka-marker nila, no? Nung probinsya pagpasok nyo dito. Pagka mismong nasa sentro na kayo ng ano. Hindi lang natin alam kung ano yung significance dahil nung Kalabaw na yun. Siguro dahil tutusin, ang dami ding mga rice field dito sa bayan ng Naik. Kahit yung mga napagtayuan ng mga pabahay ng gobyerno, sabi nila dati daw pala yan yun. Although talagang ang dami, kasi mismo nakatabi lang ng mga pabahay, makikita nyo rin yung mga palayan pa. So ito, palabas na tayo, papunta tayo dun sa may Kalabaw uli na 2 ulo. Ay. So itong kanto na to, yan oh. Kung papunta yan ng palengke tapos sa school ng Granby. Siya yung pinakamalaking college na private dito sa bayan ng Naik. Dito mismo yan sa sentro ng Naik, Cavite. Although may mga public naman like CABSU, Cavite State University, and then yung Polytechnic sa may Maragondon. 2 ulo ng... So sila kasi yung parang easy access na po pwede na kagad. Yung CABSU kasi doon sa, kung tawagin natin, papunta doon sa Barangay Road. So ito na, yung crossing naman nito, palabas na doon sa, ayan, pagka pumasok na kayo dito, makikita nyo yan, yung nandito sa kanan natin yung mga yan, papunta yan ng 13 Martires, Cavite. So, after nyo nung sa may 2 ulo na Kalabaw, madadaanan ninyo to. Madadaanan natin. Pagka, dito ka naman sa kabila, papunta rin yan dun sa bayan na mismo, kung saan tayo nang galing kanina. Dami talaga, tsaka dami din mga rider na pumupunta o namamasyal o magbibisita iglesia. So kikita nyo, ayan o. Kasi yung likod nito ng mga fire station na yan, yung mga police station ay munisipyo ng Naik, Cavite. So ayan, nandito na ulit tayo. Ayan na yung Petron. At ayun na yung pinaka-arko ng bayan ng Naik. Kung nakikita na ninyo yung 2 ulo ng Kalabaw na yan. So yan, dito tayo kanina nang galing. So doon tayo pumasok, papunta doon at nandiyan na yung munisipyo. Gagawin natin, dito naman tayo sa may main road, puposisyon lang tayo. Papunta doon sa pinanggalingan natin. So dito sa kabila na yan, makikita nyo, daming rider oh. Mga galing Manila yan, kung saan mga lugar. Yung mga kababayan natin kasi nandito yung kilalang Kabyang Tunnel na pasyalan talaga ng mga rider.
ito yung daan, itong daan na to. Although pwede kayong dumaan doon, kaso shortcut na. Lusod nyo rin doon sa may San Roque. Pero para hindi kayo maligaw, itong main road na to yung dadaanan ninyo. Itong Kalabaw. Pagka nakarap kayo dyan, sa bandang kaliwa kayo dadaan. Kung pupunta kayo ng Kabyang Tunnel. Okay? So ayan, kung nakikita nyo, lugo na tayo. Kiniklear lang natin yung kalsada para makadaan tayo. So ayan, ikot na tayo. Sana tuloy-tuloy yung camera natin sa pag-function. So ayan na, traffic na. Sama din kayo sa traffic natin dito. Nakikita niyo yung mga rider, oh. May mga tent na dala-dala. Yung iba, mukhang mag-overnight ata sila sa pupuntahan nila. Papunta rin kasi dito, napakarami mga beach din. No? Ang daming beach. Lalo na papunta doon sa Ternate. Dahil mga rider talaga, daming sasakyan. Busy talaga ngayon yung kalsada. So ayan, may Mercury din dito. Wow, tatay. Kita nyo yan. Dalawang yellow solid line. Pero lumabas pa rin siya. Makikiparada tayo ngayon sa mga sasakyan. So hindi ko nga pala nabanggit kanina, ito rin tulay, oh. Napakataas nito, tagusan to doon sa tulay kanina sa dinaanan natin papuntang simbahan. At dito makikita rin natin yung private hospital na San Lorenzo. Ayan, oh. Kikita nyo ba? Ayan yung hospital. At dito naman sa bandang unahan dito, makikita naman natin yung Naik Doctors Hospital sa bandang kanan. Ay, si tatay. Nandahan. Okay. So ito na. Ito na yung traffic. Hanggang doon na yan sa may San Roque. Kung saan tayo nang galing kanina. Sama lang kayo, ha. So para magkaroon kayo ng idea kung halimbawang marirelocate na kayo dito, kahit pa paano, nakita nyo na, kung may idea na kayo mismo sa bayan ng Naik. At yun dun, no, merong private subdivision yan. Yan, makikita ko na. Ayaw ko kung nakikita sa camera. May mga banderitas na yan. So, ayan yung sinasabi kong Naik Doctors Hospital. Ang init, grabe. Alas 10 pa lang ng umaga ngayon. Pero meron tayong yung black cloth na anti-UV kung tawagin. Ewan ko lang kung talagang seryoso yun. Parang tumatagos pa rin yung init. Alas 10 pa lang ng umaga ngayon. At nakikita nyo naman, puno ang kalsada ng mga sasakyan. Pagka mga regular days, yun nga, sinasabi ko, hindi ito ganito.
Napaka-smooth ng lugar na to. Ay, daming mamamasyal. Mga nakamotor. Makikigaya tayo lumusot-lusot sa kanila. Dahil tayo naman kahit paano po pwede. Lumusot-lusot. Pero si Kuya mukhang pumupunta pa rin siya dito sa bandang kanan. Mukhang ayaw niya magpadaan sa atin. Ewan ko ba sa'yo, Kuya? Sige na, sundan na lang kita. Oo, try natin. Mukhang nagbigay si Kuya. Try natin kung makakalusot tayo. Yeah. Oh, very good. Thank you, thank you. Oh, si Doggy. Sa wakas, dahan-dahan lang. Ayan, malapit na tayo. Malapit na tayo dun sa may San Roque. Yung crossing kanina. May pasok pa din sila. Maraming nagbabantay alalay ngayon kasi Huwebes Santo eh. Maraming mga opisyal sa kalsada. Para nga dun sa tinatawag na lakbay alalay. Kahit pa paano traffic siya, tuloy-tuloy naman yung ng mga sasakyan. Kumbaga, hindi naman tayo nahihinto ng matagal. Kasi nga, wala namang stoplight talaga dito na marami. Kumbaga, tuloy-tuloy din pala yung daloy ng mga sasakyan. O, ito na yung San Roque. So, pagka kumaliwa ka dyan, pumasok ka dyan, makikita mo dyan yung mga pabahay ng gobyerno. So, didiretso lang tayo. So, ito yung pinanggalingan natin kanina. Okay. So, ito rin yung tulay na to. Pagdating natin dun sa kabila, yung pinaka marker na pagpupunta ka ng pabahay sa may Malainin ay yung tinatawag na gasoline station ay Flying B. So yung bus na yan na sinusundan natin, mga biyaheng Maragondon, Ternate para makarating kayo dito sa pabahay ng gobyerno. Pagka mga minibus ang sinakyan ninyo, hanggang doon lang kayo sa may Sungay Kalabaw. So pagka mag-tricycle kayo, may kamahalan. Kung lalapit kayo ng konti, papunta sa kanto ng mga pabahay, yung sa Barangay Road, makakamura rin kayo ng kahit pa paano mga 10 piso. At nandito yung Malainin Elementary School, no? Pero since na nagpagawa na rin ng eskwelahan mismo sa loob ng pabahay, so karamihan na dyan ay yung mga nag-aaral, yung mga taga dito. Itong mga nasa labas na. So ayan na yung Flying B. Kakaliwa na tayo rito. Ayan na yung pinakamuhon. Ayan, Flying B. Pagka sinabi nyo yung Flying B na Cavite, 100% dito na kayo bababa. At saka yan yung terminal ng mga tricycle papasok dito sa may barangay ng Malainin. Ayan, kumaliwa na tayo. At kung luluwas kayo ng Maynila, yan, nakita nyo yung bus na yan, nagtiterminal sila dyan, dumadaan talaga sila rito. So ito na yung barangay road naman ng Malainin bago na Cavite. So ayan, makikita nyo, kapalayan yan. Talagang rice field. So itong kalsada na rin na to, makikita rin natin na napa-road widening na.
Pero nung wala pa masyadong nare-relocate dito, ginagawa pa lang yung mga pabahay. Ang sabi, napakaraming puno ng mangga rito. So dahil nga naging busy na at dami ng residente, kailangan ng paliwanagan. Palaparin yung kalsada ng Barangay Malainin bago. Dire-diretso ito doon, papunta sa ano. So makikita natin na dito yung, ayun oh, 3 palapag na pabahay ng gobyerno na ang sabi para dun sa mga apektuhan ng pag-ano ng LRT sa Taguig, kung saan pa man sa Metro Manila. So yan oh. So didiretso tayo. Yan yung napakalapit niyan kung tutusin sa kalsada. So dito na tayo pumasok kasi ito na yung last na may mga nakatayo eh. Doon sa San Roque, parang ganito din lang, papasok din lang kayo at makikita nyo yun yung mga pabahay ng gobyerno ng mga unang design na akala nyo merong second floor. O chill ride lang tayo. Sama lang kayo ha. So ayan, dito sa kabila, pag kumaliwa ka riyan, ayan, no, Malainin Park. So ito naman yung entrance din ng 3-story building na pabahay ng gobyerno. At dito may mga nagtitinda dyan. Latag-latag lang. At yan naman, yung may mga bandera na yan, yan yung private subdivision na Paradisimo. Yung katabi lang yan ay yung pabahay na mismo ng gobyerno, sa likod lang. Ewan ko kung nakikita nyo yung kulay blue na bubong, pabahay ng gobyerno yan. Ngayon napaka-busy na ng lugar na to. Kung mapunta kayo, na-relocate kayo ng mas maaga, mga year 2000, malulungkot din kayo kasi bibihira yung mga dumaraan dito at mga tao. Ngayon, dahil sa dami na ng residente rito, kikita niyo yan, puno ang kalsada ng mga sasakyan. So ayan yung dali. Ayan din yung gasoline station. At ayan na yung pabahay. Ayan yung isa. Ayan yung mga unang design. Nakita nyo may second floor pero wala po yan, mataas lang yan. Kayo na pong bahalang magpagawa. Ayan yung entrance. So pagka dinire-diretso yan, papunta ng Barangay Malainin, Molino, Luma. Okay, so ito na yung pag-tour natin sa bayan ng Naik, kung saan maraming nakatayo o pinagawa na pabahay ng gobyerno. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyong lahat. So ito yung balay, malaking pabahay din to ng gobyerno.